sisa ug kuan. So atong vertical mo ay atong stress, kini mo atong strain ang horizontal axis. Then we know that the stress equivalent to the force divided by the cross-sectional area. While the strain is, we know this one is equivalent to the deformation divided by the original length. That's the strain. So kung i-plot mo na siya, ang result niya, kanang using the universal testing machine, inato na siya. Kung i-plot mo na siya ang mild strain, muna niya ang possible niya nga kuan nga curve yung makuha. Ang importante kaya ni nga kuan sa steel kini straight nga incline padulong sa elastic limit. So elastic limit, primero proportional limit meaning ani proportional limit ang corresponding nga load nga imong ikuan apo na siya corresponding kuan nga deformation. Example, kung 5 kg ang imong force nga gi-applied, then mag-cause na siya og 1 mm nga deformation. Kung additional na po ka another 5, mag 2 mm na po mo deformation. Mag additional po ka another 5, mag 3 mm mo deformation. Additional po ka kuan 5, mag 4 mm deformation. Ginasilbi ba? Ang total deformation, no? So meaning ang deformation per minute is 1 mm kada 5 kilogram nga kuan ay kuan put up until such time nga going ko kag 5 kilogram pero ang hindi ang deformation di na 1 mm, it is 1 point something na siguro, no, 1.5 na yung deformation. Pero pag-release mo sa load, mubalik lang gyapon siya sa iyang original size and shape. So katong nga point karon mo na to itong elastic limit. Dito na siya ko tabang yung kuan. So ang iyang deformation at aning padlong sa elastic limit, ang iyang deformation is still elastic deformation or elastic strain na siya na. After that one, tingala na lang kung gamay ray mong load gikuan dako na siyang deformation. No, gamay ra load imong gidugang dako na siya deformation. So then di na siya kabalik sa iyang original size and shape bisag gikuhaan imong load. Nung gikuhaan na nimong load siya, di na siya kabalik sa iyang original size and shape. Na siya deformation permanente. So kana siya nga kuan karon stage sa iyang kuan behavior is now a plastic behavior na siya. So nag-plastic strain na siya. Then ginuwagan mo sa load, may action siya gahi pa pero dako na kay siya nakabitbit ka pa sa load pero dako na kay siya og kanang kuan, dako na kay siya og deformation, no? Mo na itawag og strain hardening. Di pagkahuman makita nimo nga yung deformation karon magpadayon na bisag wala na yung load gigbutang, magpadayon na siya bisag magpadayon. So kana siya mo na unique and at that stage naggamay ang iyang cross-sectional area, nagkagamay, nagniking na siya. So antod nga mo fail siya. So actually failure na gini dapita. No, failure na siya. Kay na-deform na pa ang iyang cross-sectional area. So di na kinanglan additional guys kuan load. Okay, muna siya kuan na sa stressor. This is only for mild steel pero ang uban dili na maginani, uban gali nga kuto bra sa kuan di na may mga steel nga minus og plastic behavior. Bubo ra plastic behavior. Mga steel nga kuan. So ang importante gyud sa steel kining kuan, kining elastic behavior niya kay makabalik pa siya sa kuan. Makabalik siya sa yang original size and shape. So kaning straight line na to kini karon una ni siya gitawag og Hooke's law. Naka-define din ang Hooke's law. Wherein the stress is directly proportional to the displacement. Ano siya Hooke's law. Then nag-end na siya dito ang Hooke's law
dito, the largest stress for which the Hooke's law applies is the proportional limit. So, ang one more largest stress to which the material can withstand without being deformed is the elastic limit. So, makabalik pa siya sa kwan. So, natay mga definition diri kamo na itanaw diri. Ma-base na rin yung mga definition dito sa atong diagram. So, let's proceed to the three major classification of steel. You have the carbon steel, then the high strength alloy steel, then you have the queens and tempered alloy steel. So as mentioned sa atong primerong discussion ng steel is the strength of the steel will depend on the carbon. So natay ang carbon daw nga greater than 0.15% ang iyang boundary. Smaller than 15%, muna low carbon steel. Then ang mild carbon dako sa 15% padulong sa 29% ang iyang kuan. Mana diri na bilong ang kuan atong mild steel katong A36 steel diri na bilong. Then ali kay medium carbon steel 0.30 plus 0.59, then higher carbon steel 0.60. So actually magkataas po ang iyang kuan ni. Dako ang iyang carbon magkataas po ang iyang strength. So the A36, the most common structural steel which has a yield stress of 36 psi. Ang kanang mga tubing karon, usually it is A50, designated by or specified by this number A500 or A501 specification. While ang mga plate shape, usually 529 ang yung specification ng thinner plates. Then, the next category sa itong kuhan is the high strength alloy steel, high strength. Ang high strength na to, ginabutangan na siya additional nga mga alloy such as columbium, vanadium, chromium, silicon, copper, nickel, and others. Ang strength ana is from 40 KSI to 70 KSI. And greater atmospheric corrosion resistance than carbon steel. So, diri na bilong ato itong HP na to, katong pang bearing pile na to. Diri na bilong to rin. Itong HP. Then you have also the queens and tempered alloy steel. This steel have alloying agent exists more. So ang yung strength ani is 80 KSI up to 110 KSI. Heat treated na siya, then by di-quench na yun. Then gitampered. Then gitampered yun na bang. Pareha ba sa magbuhat og sundang bitaw? Magbuhat og sundang. Na. Magbuhat og sundang kanang muli silbi. Kuhan dito sa kayo. And while it is still in the hot condition, itampered siya. Kuhan na dugdukon siya, kayo. And pag magdugduk, iyan to na siya sa tubig. Di mugahe di sa muligon siya pagayo. Inanarang ko sa Queens and tempered alloy steel. So let's proceed to the combination of loads. So sa combination of loads, muna itong kuhan, no? Sa LRF dito, load resistance factor design. Load and resistance factor design dahil LRFT. Ang ato daw required strength, which is this load effect times the load factor. Na yung mga load factor ay load effect. Must be smaller than the design strength. So kini kita itong ikuan nga design strength. Kini siya design strength ni siya. Muna ito actual nga load ayon. With factor na. Kinalang gamay gina siya sa design strength. So kini siyang gamma. Muna siya load factor.
And kining P na to is your resistance factor. Dayon atong design load, muna atong design load must be smaller than the required. Oh no, design load must be smaller than the one, the load sa term niya. The nominal load, nominal load times the factor, resistance factor. So mga yung kombinasyon sa itong loading. Napun sa inyong kuhan, sa inyong concrete na nigapon sa inyong concrete. May dami class. Sa klase mo concrete class? Ha? Yes, sir. Na-discuss na ninyo? Loading combination? Wala pa? Wala pa? So, Wala pa po, sir. Yes, sir, wala pa. sige, ma-discuss pa ninyo. So, mga siya, no? Kung ang imong load nga i-consider is only the dead load, kining D, silbi, dead load na siya. So, kung dead load ay may considered, imo na siyang multiply og 1.4. Mga siya ikuan, load factor, kining 1.4. Imo na siya ikuan. So, combination 2 po, kung na-ay live load, no, na live load ay naapoy kuan, naapoy roof live load or snow load or rain load. Rain load maning ara ni snow load ng is kining LR is the roof live load. So kung na roof live load na snow load or na rain load, mo na imong kuan combination. Ang imong dead load imo na lang multiply by 1.2. Ang live load nga given will be multiplied by 1.6. Then ang kanang the rest kini siya silbi kung na-given na itong isa ani atong pinakadako mo atong multiply 0.5. Sa combination 3 ibali na to. Kini mo atong gi-multiply kini it's either running tulo kasi mo kinsa dako nga value mo atong multiply 1.6. Then ang atong live load or wind load mo atong i-multiply 0.5. Sa combination 4, kinala nagag-wind load, multiply mo 1, then ang atong live load 0.5, then ang atong 0.5 po na atong wind load live load 1. Then sa kuan, sa combination 5, kinala earthquake load, no? Earthquake load na kinala. Then snow load na yun. Sa combination 6, wind load ra o dead load. Then ang dead load na ito, multiply na din 1.2. So kung kusog kayo ang wind load. Sa combination 7, it is mag-1.9 earthquake na yun. Okay. So muna yung mga combination na yun. Then sa ASD po, mo po niya yung combination. Yung sa ASD. Ito, allowable stress or allowable load is equals to the nominal load Rn gamma. Gamma na is safety factor niya. Wherein, ang safety factor mo is either 1.5/3. Kung mag-involve siya yielding or compression buckling. Or 2, kung mag-involve siya rupture. So kung yung rupture pa sa shear stress no? I will learn more on this as we go on kaya ato mo ni magamit po nito sa atong problems. Ako lang nag-introduce karon. Okay. Na rin tayo sa ang young load combination dayon sa ASD or
allowable stress design man siya. Combination 1, dilag. Sa kung didload lang yung mukha, so didload. Wala siya factor. Kung didload o live load, so magyapon siya factor. Kung didload and aerob load or snow load or rain load, magyapon siya factor sa combination 3. Sa combination 4, kung live load ay napag-live load, napag-likuan, so kinibray ng gamiton. So na 0.75 nga kuan. Multiply nimo sa live load. 10.75 po din sa either live load or rope live load or snow load or wind load. Kung ay earthquake or napoy wind load, ano siya? Combination 5. And so on and so forth, no? So, kini pong atong P o katong atong gamma, ilang relation is this one. Ato daw ng atong kuan gamma or P equals to 1.5 times the gamma divided by the gamma. Okay, we'll go to example. So, may natong example karon. Natay compression member subjected to the following load. Yang dead load is 109 kPa. Yang pro live load is 46 kPa. Yang rope live load is 19 kPa. Ang yang snow load is 20 kPa. Ano yung mga loadings niya. Dayon, we are told to determine the controlling load combination for LRFD and the corresponding load factor. Then pagkauman with the resistance factor of 0.9, yung P is 0.9, what is the required nominal strength dayon? Then ikatulong question, ESD na po. No? Combination for ESD. Dayon, nagyada yung nominal strength with the safety factor is 1.67. Okay. So, ano na ito? Solve na ito number 1. No? Determine the controlling load combination for LRFD and corresponding load factor. So, yun ani man eh. Muna ito combination 1 sa LRFD. 1.4 times D. Kung i-consider lang na ito ang dead load. So, you have 1.4 times 109. 109 man itong dead load. So, ang equivalent na is 152.6. Kung i-consider na to ang dead load o kiniyang ubang giving na live load o live load sa roof, kini floor load ba kini roof live load, then snow load po consider po ito snow load, so muna yung combination. Yung 1.2 na lang atong factor sa dead load plus 1.6 sa live load plus 0.5 times sa either live load live rope live load or snow load or rain load. Either running tulog, no? Sa atong given diri kay rope live load naman o snow load. Pero mo prevail ang snow load kay 20 kPa man snow load. Ang atong rope live load is 19 naman. So mo prevail ang snow load. So mo nang atong dead load i-multiply 1.2 times 109 plus 1.6 times live load ng 46 plus 0.5, 0.5 times snow load itong gamit kay dako man siya. So ang mo total siya 14.4. Sa combination 3, gibali na to ang 1.6 may multiply na to sa is atong snow load. While ang atong 0.5 may multiply na to sa atong live load. Wala man tayo wind load, no? So ang resulta ano siya ang buwan. Ang resulta is 185.6. So, ang rest, the other combination, kung ato na siyang solvon, mas gamay na siya kumpara sa katong buwan. No. Kung atong solvon na siya kay diri, kung wala tayo wind load, diri wala tayo earthquake load. So, wala tayo wind load, wala tayo earthquake load. So, dili na ni kuwan. Applicable nga solvon pa. So, diri na atong pilihan kay tulong. So, ang atong kuwan,
ang controlling load nato is di kining combination to 214.4 so mo na itong kuan. Control load na to 214. So mo na itong gamitin sa itong formula. Kini nga formula. Atong RU must be smaller than 1. So 214 is equals to 0.90 times Rn. So atong nominal load karon Rn will be equivalent to 240.4 divided by 0.9. Ang resulta is 238 kips. So mo atong answer sa letter B. Answer sa letter A kini. For letter C, ESD na po. ESD. So mo atong combination. So kung wala yung factor, di ba? So ang didlo na to 109 given. Sa kuan, didlo driver po mo ni siya. Huwag po yung factor. 155 ang labas. Sa combination po sa kuan, itong didlo plus kini mo ni siya. 20 kaya po nagamit ang snow load. Sa 129 ang labas. Sa combination 4, katuloy multiply to 0.75 ang live load, 0.75 po sa atong snow load. So ang labas is 158. So the rest, the combination will have a smaller result. Kinis lang combination uban, smaller result. Wala man tayo wind load, wala tayo